Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So, nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon naman, ang ating i-lecture or i-discuss is about sa general talent ng ating wizard na Swift. Kasi may mga nag-request dito at pasensya na kasi ngayon lang ako nagkaroon ng oras. Medyo busy talaga tayo last week dahil ang dami nating ginawa. Ito ay request nila Richard Gomez. Wow! Napakagwapo naman ito. Na sabi niya yung waiting daw siya doon sa general talent ng 500 na Swiftness Wizard. Siguro wizard din siya at gusto niya magkaroon ng reference kung paano palalakasin yung kanyang character. Then pati na rin kay Jomar Pablo. So general skill level skill 500 level up guide sa Swift Boss. So sige, ngayon gagawin natin ito, papakita natin yung ating general skill. Isama na rin natin yung class skill and yung skill talent ng ating wizard. Ngayon tayo ay top 1 sa aming server. Wizard, matagal na tayong top 1 dito. Hindi na maalis-alis yan. Pero overall sa aming server, tayo ay top 8 lang. Rank 8. Tayo ay pinamalakas sa wizard pero hindi tayo pinakamalakas sa ating server. So, pero yung mga kasama natin dyan, although tayo ay di rank 8, yung mga rank 5, rank 6 and 7 halos magkakadikit lang kami. Si Bunhab medyo bumaba na siya at saka si Momo 7. Halos magkakasama na kami sa ranking, magkaka-bracket na kami. Kahit na medyo mas mataas ang level nila. Si Bunhab kasi medyo naunahan natin sa level, pero sa battle points mas mataas pa rin siya sa atin. Sa overall wizard sa cross server tayo ay rank 5. Mauunahan na natin si Boss Kael kasi parang nag-tweet na ito si Kael. Medyo yan, maunahan na natin yan siguro bukas o susunod na mga araw. Pero itong si Jejen at saka si Dominic, yan, napakalakas yan, mga halimaw yan na wizard. Pati na rin si Kenjai, no, isama natin yan kasi hindi naman din natin siya matalo. At maganda rin yung build ng character niya. So simulan na natin kung ano ba yung general skill natin. At ano ba yung sinasabi natin na Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, and Super Saiyan 3 na mga wizard. Kung makikita nyo dito sa atin, yung class talent natin na Swiftness na Wizard, pinataas natin yung AGI up. Kasi nga, biruin mo ito, may 5% na dagdag sa atin sa AGI. Kung mapapansin nyo, yung AGI natin medyo mataas, 1923 dito. Dahil nga, sinakto lang natin yung ating energy para sa ating gears. Later on, magiging 2,000 na yan. So, ang 10%, ay 5% ng 2,000 is 100. So, dadagdag yan sa stats natin, yung 100 na AGI, dahil nga doon sa skill points na bigay sa atin ng class talent natin. Syempre, tataas din yung attack speed natin and yung defense rate. Tapos, patataasin pa rin natin yan lalo dahil kukuha pa rin tayo dito sa AGI natin sa fruits na madadagdagan yan kapag lagi natin siyang ginagamit. 500 yung max na pwede nyong ilagay dito sa fruits natin. So, kung 500 yan, ang 5% ng 500 ay 25. Yata, no? Hindi ako ganun kagaling sa math. So, do the math na lang, guys. So, pero yun yung parang initial lang na computation natin. So, pwede natin dyan makuha yung AGI natin na dadagdagan. Tapos, may isa pa. Dito sa VIP. Sa VIP kasi, meron pang pwedeng madagdag sa atin na stats. Itong mga emblem na ito. Biruin mo dito, yung nakuha natin sa emblem natin na Eternal, meron na tayong 258 ba ito? Maliit kasi sa screen eh. Yan, nadagdag sa AGI natin yan. Dinagdag natin yan sa stats natin. So, kaya mataas kahit papano yung ating AGI. Tapos, nadagdagan pa nitong class talent natin na AGI up. Then, next na pinataas ko or kinuha ko itong Virulent Flame. Maganda kasi siya. Biruin mo yung, ano niya, yung damage niya. Yung isang option niya nakalagay dyan, ignoring defense. Ibig sabihin nun, para siyang penetration. Kahit gano'ng katigas yung kalaban mo, tulad ng BK, ng Grow Lancer, kapag yun ay tumama, yung ano niya, Virulent Flame, para siyang critical damage, ay para siyang penetration na rekta damage sa buhay ng kalaban. Tapos ito naman, pinataas din natin yung Restore SD damage, kasi nga, medyo malambot tayo, kailangan natin pataasin at patagalin yung ating SD. Dahil nga, kapag nadikitan tayo ng mga Blade Knight, ng mga Gladiator,
na STR, eh talagang mauubos ang buhay natin. So kahit paano kailangan natin maging matigas. So next dito ay yung pinataas natin itong handheld thunder natin. Kasi nga, yung 15% kapag na-max nyo yan, malaki yung chance na mag-miss yung kalaban nyo. At the same time, mananakback natin siya. So dahil doon, hindi tayo agad-agad malalapitan ng kalaban natin, especially yung mga melee, dahil nga i-throw away natin sila. Tapos ito naman, Venom Mastery, kuhain din natin yan. Medyo mahirap lang siyang patasin dahil level 31 ang gastos kasi niya pag pinapa-level up. Pero para sa akin, kung mayroon kayong budget, at bigyan niya siya ng budget dahil maganda itong pinapataas. So maganda yan yung Venom Mastery, lalong-lalo na kapag sa RB. Yan yung or Red Boss. Yan yung mga reason kung bakit parang 2, 3, 4 minutes lang natin yung mga Red Boss na yan. So, dito na tayo sa pinaka-request nila. Sa general skill. Makukuha nyo itong general skill na to or talent na ito kapag kayo ay nag-level 500 na. Hindi na kasi kayo makakuha ng stats. Ito na mabibigay sa inyo. Ang patatasin nyo. Kailangan nyo patasin itong double attack damage up. No? I-max nyo yan dahil importante sa atin yan. Yan yung color yellow na makikita nyo sa damage natin. I'm not sure kung yun talaga yun ha, pero parang yun. Kasi ang ignore damage is yung color purple, ay color light blue. Tapos yung critical damage is yung excellent damage is yung kulay, kulay green na yan. So yan yung mga parang alam ko dati sa MU Mobius, MU Philippines. So ewan ko kung ganun din yan dito sa MU Monarch. So, para sa akin, pataasin nyo yun, i-max nyo yun dahil importante yun guys. Lalong tataas yung damage nyo kapag pinataas nyo yung double attack rate na yun. Dahil nga syempre, dahil double attack, ibig sabihin nun, the more na mas mataas yung damage nyo, the more na mas malakas yung bawas ng character nyo at makakapatay kayo kagad ng mga kalaban. Itong Lucky Strike, mali ko to, wag nyo na itong pataasin. Dahil nagkamali ako dyan, mas pataasin nyo itong excellent strike na yan. Dahil yung excellent strike na yan, medyo maganda ang bigay niya. Syempre, excellent damage natin. Hindi ko lang siya ma-reset dahil 300 yung 300 just yung gagastusin natin. Parang hindi siya worth it. Magpapa-level na lang tayo para makalesen sa gastos. Okay naman kahit pa paano, napapakinabangan naman natin yan. Pero para sa akin, mas okay yung excellent damage na priority at saka yung double attack damage para sa PvP at the same time sa red hunt ng red boss hunt. Tapos itong pen rate up, maganda ito. Kung napanood nyo yung video natin, nakalaban natin yung Energy Magical Gladiator, max na yung kanyang penetration. Ito yung para sa mga kalaban na matitigas. So, papasok yung mga critical damage, excellent damage nyo. Siyempre, kapag mataas yung DSR nila, malaki ang chance na mag-miss tayo. Pero dahil mataas din ang ating pen strike, papasok or bihira mag-miss yung character nyo. Pero meron kasing skill ang wizard, kaso hindi pa kasi siya natin nakukuha. I-explain niya natin mamaya doon sa skill talent. So, yan yung ating mga pinagkukuha. Yung iba kasi hindi na natin siya kinukuha guys dahil para sa akin mas importante yung unang tatlo. Tapos ito naman sa swiftness na skill talent ng wizard natin, kinuha natin itong thunder. Minax natin yan. Yan yung Super Saiyan 1 natin. Biruin mo, dagdag 15%, 7.5% na damage doon sa Thunder Strike natin. Oo, medyo maganda yung bigay niyan. Pero mas maganda ang bigay nitong Super Saiyan 2 na ito. Biruin mo yon, kapag tinamaan natin sila ng Thunder, magmi-miss yung kalaban natin sa atin. Or magkakaroon ng blind yung kalaban, bababa yung hit up nila. Ito yung pang-kontra na sinasabi ko sa inyo doon sa mga penetration na mga matataas, 'di ba? Kasi nga sila ay bababa yung hit up nila. So kapag bumaba yung hit up, ano ba ito? Yan, ay may mga nag-add lang sa atin. Anyway, kapag bumaba kasi yung hit up nila, guys, mas malaki yung chance na mag-miss sila sa atin. So, dahil doon, kapag tinatamaan natin sila na lightning, nabablind sila, so,
hindi tayo agad mapipenetrate ng kanilang mga damage sa atin. So, malaking tulong itong Super Saiyan 2 na ito. Kaya patataasin natin siya, pero baka hindi muna ngayon kasi gusto kong pataasin yung nang sabay itong Virulent Flame at saka yung Thunder Strike natin. So, ito naman yung T3 natin, guys. Biruin mo yon kapag tinamaan sila ng Thunder natin, tinamaan natin sila ng Thunder pag nag-effect yon, mabablind na sila, mahihirapan silang tamaan tayo, tapos merong 5% na less na damage sa atin. Ibig sabihin nun, tinatamaan natin sila, kung hindi sila mag-miss sa atin, pumasok yung damage nila sa atin, mababawasan ng 5% yung tatama na damage sa atin. So, di ba ang ganda nung bigay para sa atin nito? So, dito naman sa Virulent Flame, ang kinagandahan nito, yung Virulent Flame na yan, nadagdagan yung percent niya. Biruin mo lalambot yung kalaban, ignore damage or mababawasan, parang walang penetration. Kasi ignoring damage nakalagay 120 damage times 120% damage ang bigay sa atin. So kasama dyan, yung skill na, I mean is yung option na bigay dito sa ating mga weapons. Kasama yan sa pagkakaalam ko. Kasi, attack natin, yung attack mismo natin, plus 120% damage. Okay? So, ibig sabihin nun, parang dodoble yung damage natin. Biruin mo, dinagdagan na ng percent na 7% yon or 3%. Tapos dito, yung attack level damage na yan, yung mga option na yan, plus yung 2% na damage natin, wala lang kasi tayo nun, yung attack damage na yun, papatong kasi yun doon. So, dahil doon, sa mga bigay na skills at options sa atin, doon lumalakas yung character natin. Hindi alam ng iba ito, kasi nga syempre, tamang laro yung iba at tamang observe lang din. Pero because of this video, syempre medyo mapapaisip tayo na ay oo nga pala, papasok yung damage nila o yung attack damage natin kung bakit ang tataas ng battle points ng mga kalaban natin. Tapos ito, Virulent Flame yung pangalan nito, Super Saiyan 2. Kapag tinamaan natin sila, so mas bababa yung kanilang defense. Biruin mo, may flame sila, papasok yung mga damage natin, tapos hihina yung kanilang defense. Di ba ang ganda? Ang ganda ng bigay sa atin, 10% ata yan. So kahit na malambot, kahit na matigas yung kalaban natin, PvP, at the same time sa RB, lalambot sila dahil sa skill natin na ito. Tapos itong Super Saiyan 3 na ito, kapag tinamaan natin sila ng Virulent Flame, yung damage na mai-inflict sa atin, bababa ng 5%. Biruin mo, meron ng 5% sa Thunder na less na damage sa atin pag tumama yung damage nila sa atin. Meron din dito sa Virulent Flame. So, ipapatong yan, 10% ang less na damage sa atin. Ibig sabihin, kahit na pumasok yung damage nila sa atin, dahil nga tinamaan tayo, hindi nag-effect yung hit up natin do sa Super Saiyan 2, meron pang kasunod yung third barrier natin, itong Super Saiyan 3. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung PvP lang ang pag-uusapan, mas maganda itong Swiftness na Wizard compare sa Energy Wizard. Para sa akin kung overall lang din, tapos na-max nyo na yung mga gamit na ito, mas maganda yung Swiftness na Wizard. So, yun lang guys. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please consider like and subscribe and have a good day. Bye-bye!